Your community radio. This is your community radio, 1116 DXAS, communicating Christ in our world. Mga usapang pampamilya at mga usapin ng tamang pagpapasya. Abay, sasaan ka pa? E di siyempre, dito ka na makinig sa Family Matters. Isang mapagpala at mapagmahal na Biyernes ng umaga sa lahat ng ating mga kapamilya. Kasama at panalig sa buong bansa. Oras natin ay insaktong alas 9:30 ng umaga. Alam nyo na kung ano ang ibig sabihin dyan kapag Biyernes. Oras na para sa paborito nating date sa radyo. Ako po si Kuya Jerry. At ako naman po si Ate Love. Welcome sa isa na namang edisyon ng Family Matters #Marriage Friday. Ang programang katuwang ninyo sa pagpapatatag ng pamilya, pagpapatamis ng pagsasama ng mga mag-asawa. Kumusta ang puso natin ngayong umaga mga ka-Friday? Yan. Kaya nga naman ngayong umaga po mga ka-Friday, napakaganda at napakahalaga ng ating pag-uusapan. Maraming mag-asawa ang abala sa pangaraw-araw na routine, trabaho, Yes. gawaing bahay, pag-alaga ng bata, pero nakaupo ba kayo kamakailan para pag-uusapan kung saan nga ba patungo ang inyong sal? Yes, totoo yan Kuya Jerry. No? Kaya naman ang topic natin ngayon ay tungkol sa sharing marriage goals together. Paano tayo magiging team, no? Hindi lang sa bayaran ng bills, Yes. no? Kundi pati sa pag-abot ng mga pangarap na kaloob ng Diyos sa atin. Kaya kumuha na po ng kape, umupo sa tabi ng iyong asawa, at mag-enjoy sa ating diskusyon ngayong umaga. Maaari po kayong sumali sa ating kwentuhan. Mag-text lang sa 0916-296-6625 o maaari din kayong mag-comment sa ating Facebook page. Live na live po tayo sa umagang ito. I-search lang po ang 1116 DXAS, your community radio. Ayan, kumusta? Isang mapagpalang umaga indeed. Yes. Kuya Jerry, lalong-lalo na sa ating mga tagapakinig, no? Sa radyo at kahit sa ating Facebook page. Naku, nasa second week na pala tayo, or di kaya ka nang tunga-tunga na ta sa Oo. month of July. And last week, naku, napaka-interesting ng ating topic. Nag-usap tayo tungkol sa pera. Yes, speaking of tunga-tunga na Oo. sa petsa sa bulan at ilab karon pod na nata sa middle sa year sa Yes. 2026. Yes, oo. Naku, 6 months na lang, no? At Yes, saka, oo. haharapin na naman natin ang bagong taon. Mm-mm. Ayan, kaya napakaganda po ng ating pag-uusapan. Naku, parang naka-episode tayo for this month of July. Ngayong July 17 po, ang ating pong pag-uusapan ay sharing marriage goals together. At hindi na Ayan. tayo magpapahuli pa, Kuya Jerry. Mm. No, pag-uusapan na natin ang unang punto po sa umagang ito. Ang unang punto kung paano ba natin i-share, Yes. no, ang goals natin. Kasi sa buhay mag-asawa, Kuya Jerry, I believe meron tayong mga marriage goals. Mm-mm. No? Natay mga gipangandoy or natay mga goal nga. Yes Pero na, tuig kaon sa gyud kaya. Labi na nata sa tunga-tunga sa tuig. Yes. Inos No, ka ba nga itong mga goals nga gipangandaman? Ahana bata sa atong mga goals. So napakahalaga na meron tayong marriage goals, lalong-lalo na hindi lang isa ang magpaplano. Mm-mm. You should plan it together. Yes. Kaya ang unang-unang pag-uusapan natin itong the principle of unity. Ayan. Mm-mm. Ito yung mababasa natin, no, sa Book of Amos, chapter 3, verse 3, na ang sabi dito, maaari bang magkasamang maglakbay ang dalawang tao malibang sila'y magkasundo? Mm-mm. Hindi pwedeng magkaiba ang direksyon ng mga Yes. magsasawa, no? Kasi nga, sabi nga ng Amos, no, pwede ba day na magkuyog? Mm. Pwede ba day na ang duha ka tao mag-travel sila pero
dili sila magkasundo. Mm. Kauban sila pero dili sila magkasundo. Mm. Sigig ka ng lalis, Mm. no? Kung ang isa ay gustong lumiko sa kanan, ang isa ay sa kaliwa, magkakawatak-watak ang pamilya. Tinuod. No? Wala unity gyud. Mo nang importante kayo ang principle of unity when sharing goals together. Mm. Ang pagbuo ng marriage goals ay paninigurado na iisa ang direksyong tinatahak ninyo. Yes, totoo yan, Ate Love. Kaya naman pinaalala sa atin mga kapatid sa Book of Amos Mm-mm. 3:3, sa buhay mag-asawa. Kaya naman po mga kapatid, no, isipin ninyo ang isang tandem bicycle. Oo. No, na-observe na nimo ang tandem bicycle. Kaya duha mo ba? Oo. Duha Sa ka isa tao ka ang bicycle. mag-drive. Mm-mm. Kung may dalawang upuan at pedal. Mm-mm. Kung ang nasa harap todo pedal, pasulong, Mm-mm. pero ang nasa likod ay Pumapreno. pumapreno o gustong umatras. Kaya naman walang mararating, no? Ang resulta ng mga kapatid, walang mararating ang bisikleta kundi ang matumba o Yes. kaya kanang lahi ang direksyon Mhm. or naragid mo sa kwan sa inyuhang kanang gibarugan. Yes. So dapat mga kapatid sabay ang pedal, no? Iisa lang ang manubela. Yes. Mo nang gingon lagi Kuya Jerry ba nga dapat alamin natin ang principle of unity. Mm-mm. Kasi pag tayo'y pumapasok na sa buhay mag-asawa, hindi ka na kasi ikaw lang ang nag-iisip para sa sarili mo. Kumbaga, kung magpaplano ka na, ano na yan, isipin mo lagi na may partner ka na sa Mm-mm. pagpaplano. No? Especially sa mga nasa 1 to 4 years, 1 to 5 years of marriage, no, na nasa adjustment period na tinatawag natin. Dito talaga medyo kina-challenge ang unity. Mm-mm. Kasi minsan, no, parang pagka may mga plano kayo, may mga goals kayo, minsan ang hirap niyang buuin. Mm-mm. Kasi hindi kayo minsan nagkakaintindihan. Kaya dapat alamin po natin ang principle of unity. Dapat alam natin or may unity tayo. Yun bang isa ra ka direksyon dapat ang inyong i-focus. No? Oo, totoo. For this year ba kapatid, pamilya, ano ba yung focus ninyo? Mm-mm. Yun ba yung magkabahay na kayo? No? Or di kaya si Mr. gusto magkabahay, si Mrs. naman gusto magkakotse. So, dapat iisa lang po yung muna yung tatahakin ninyo. Iisang goal lang muna. Kumbaga, one step at a time para naman ma-achieve natin talaga ang goal natin. Lalong-lalo na nasa kanabang tunga-tunga na ta sa tuig. Yes, totoo yan, Ate Love, Mm. no? Kaya naman po mga kapatid, no, wag nating kalimutan. When it comes po sa ating mga plano, sa ating mga desisyon, at lalong-lalo na kung may gusto po na tayong marating sa buhay Mm. na kayong dalawa, no, kasi this year mga kapatid, alam naman natin na marami tayong mga gustong marating. Yes. Kaya naman, no, i-apply natin itong principle of unity. Kung gusto natin marating yung mga gusto nating mangyari sa ating buhay, dapat kayong dalawa, hindi kayo para kanang opposite mo ba? Oo. Ay ang resulta mo na wala talaga kayong mararating. Mm. Narabagid sila yung ginatawag na opposites do attract daw. Mm. Attract daw ang kanang mga mag-opposite. Pero I believe, no, depende gyud na Mm. sa kanang inyong duha. I believe na dapat unity gyud mo. Labi na kanabitang nanamo sa buhay mag-asawa, one flesh na lang talaga. Yes. So, Iisang laman na lang talaga yan. Kaya sa bawat desisyon, magkaroon talaga ng unity. Pag-usapan, mm. umupo kayong dalawa habang nagkakape, doon nyo i-discuss yung gusto ninyong goal Mm. na gustong tahakin for this year or di kaya sa mga susunod pa na mga taon or di kaya kung yung goal ninyo ay monthly, kung meron kayong tinatawag na bucket list, Mm. no? Paano nyo ba yan i-achieve? Paano nyo ba yan kukunin yung sa bucket list niyo? Paano yan i-check? So, Mm. dapat magkapareho kayo ng direction. Yes. The same direction. Dili pwede nga kanabitaw ang isa dili sa pikas dalan, ang isa dili sa pikas dalan. So, Mm. watak talaga ang mangyayari. Wala talaga yung unity. Kaya Oo. napakahalaga na alamin po natin ang principle of unity in order for us to achieve the marriage goals na magkasama. Mm. Yun. Ayan po mga kapatid. So, yun ang ating una na natalakay ngayong umaga when it comes po sa goals ng mag-asawa. Yes. Yan ang pangalawa naman mga kapatid, itong tinatawag natin na God is the center and architect. Mhm. Mga kapatid, no, gawin nating sentro po si God at
na bang arkitekto kana siya mo tigplano, tigdala sa disenyo sa ato ang pamilya. Kung Yes. magbibito tan-awon bitaw ang Kawikaan or Proverbs chapter 19 verse 21, ang sabi diyan mga kapatid, maraming mga balak sa puso ng tao. Oo Mm. naman talaga mga Mm. kapatid, marami tayong gusto mangyari sa ating buhay, marami tayong balak. Yes. Ngunit, sabi pa nga, ang pasya ng Panginoon ang siyang mananatili. Yes, napakaganda ng Bible verse na yan, Kuya Jer. Tsaka life verse ko yan, kaya Mm-mm. memorize ko yan. Napakagandang reminder na kahit ano pa mang gawin nating pagpapasya, no, madami tayong mga plano, pero isipin natin ang Panginoon talaga yung arkitekto ng ating buhay. Oo, related na sa number 1 hatila ba Yes, nga yes. naatay giingon ganina nga kana bang naatay gustong mahitabo dapat unity mo. Yes. Pero diha po sa inyong kinabuhi ayaw po kalimti ang Dios nga mao'y sentro. Mm-mm. Ug himuon ninyo nga mao'y arkitekto, kanang arkitekto gud atila mao'y designer. Oo, Mao'y yes. nagdala sa plano. Isa ba ang nagdala sa plano sa inyong kinabuhi po mga kapatid, mga Friday? Kayo lang ba dalawa? O kailangan si Kristo sa buhay ninyo? Amin po mga kapatid, mga ka-Friday, no? Na-experience namin nga ano ba ang plano na mo bitaw kami camera pero in the end Oo, failure oo. po. So, Yes. mas mainam talaga, mas maganda pag naging sentro si Christ sa buhay natin. Alam mo bakit mga kapatid, mga ka-Friday? Kasi yung disenyo, yung plano ng Panginoon sa atin, hindi niya tayo bibiguin talaga. Mm, mm. Mm. Minsan lang talaga, Kuya Jerry, no, na parang may isip natin na dugay man kaayo ang plano Yes. sa Ginoo. Process kasi. Oo, dugay man kay it's a process kasi po talaga. Yun bang ang ginatest man gud ni Lord Ana is how is your attitude Mm. during the waiting. Mm. Kagaya ng ating episode last time, no, na waiting season. Mm. Tinetest yung attitude natin. Paano Yes. ba natin hinarap, no, sa inyong buhay mag-asawa, no? Paano nyo ba plinano Mm. yung goals ninyo? Mm. Paano nyo ba hinarap? Kasi kahit na may goals po tayo, no, Kuya Jerry, Yes. sa ating mga ka-Friday, kahit na may goals po tayo, hindi talaga may iwasan na may challenge along Yes. the way. Oo. No, minsan ite-test yan na may pinag-iipunan na kayong pera tapos bigla na lang kailangan siya for emergency. Mm. No, paano ba ninyo haharapin 'yan? Kasi minsan parang naka-focus na yung marriage sa goals natin. Yes, totoo yan. Hindi na naka-focus sa bawat isa, Mm. no? Ang tinetest po ng Panginoon dito is that paano ba nakasentro pa rin ba tayo sa Panginoon na siyang nagdisenyo ng ating kasal. Yeah. Yun po yung dapat nating isipin. Kaya naman po mga kapatid, Ate Love, no, sa paggawa ng mga layunin, ano ba yung mga layunin natin? Dapat naka-align po sa Panginoon. Yes. Tulad ng pananalapi at pag-handle ng ating pamilya Mm. o spiritual na buhay. Kailangan din po yan mga kapatid. Ang spiritual na buhay natin, naka-align din sa Panginoon. Hindi lang dapat gusto natin, yung mga wants Yes. natin mga kapatid, Mm. ang masunod. No? Minsan talaga yung wants natin ang masunod. Pero pag alam na natin na dapat talaga na may tarabang may pilang Ginoo kasama si Lord sa ating buhay, dapat Yes. ay tinatanong natin. Ito ang tanong Mm. dapat mga kapatid. Ito ba ang gustong mangyari ng Diyos para sa Yes. ating Oo. pamilya? Ayan. Dapat talaga laging isipin. Lagi siyang, kumbaga ba, isagid na sa tuang hunahunahon kanunay. Every time mag-make taog step, no, especially gagawa tayo ng goals, number one talaga natin isipin, will it glorify God? Mm-mm. Will it glorify God through that goal sa inyong buhay mag-asawa? Di kaya baka naman doon na kayo makafocus. Yes. No, wala na sa picture yung Panginoon. Mm-mm. Mm-mm. Ayun po mga kapatid. Mm. Yes, parang yan. Ito kasing buhay mag-asawa, Kuya Jerry. Kung gawin nating sentro ang Panginoon, para kasi itong Waze o yung bang Google Map, Mm-mm. no? Google Maps na bago tayo bumiyahe, siniset muna natin ang destination. Ang patutunguhan O natin. kung saan tayo pupunta. Mm-mm. So, kagaya nang nagpunta tayo ng Zamboanga City na Oo. nakamotor lang tayo. First no? time natin yun Yes. nagdumaan sa First- sa lugar natin, Love, na Yung nandun, no, na lugar na yun na parang natin shortcut na kabisado. yun. Oo. Pero, salamat kay Google Map. Oo. No? Kasi tinulungan tayo at saka sinet natin bago tayo bumiyahe, sinet na natin yung ating Google Maps. Mm-mm. Ang Diyos naman ang ating GPS, Yes. Friday, Mm-mm. no? Kapag siya ang nagplano ng ruta, no, kahit may traffic Mm. or di kaya kahit may baha,
ng problema na along the way sa inyong buhay mag-asawa sa pagpaplano, na makakarating din tayo sa tamang destinasyon ng ligtas. Ayan. Yun ang purpose kung bakit talagang dapat na gawing sentro natin ang Panginoon sa lahat ng ating pagpaplano, especially sa buhay mag-asawa. Oo, kaya naman yung mga senaryo at love na kanang ang process bitaw na adyo'y madugay, then Yes. tungod po sa mga pagsulay, sa mga trials and testing. Mm. Minsan nga, mga kapatid, mga ka-Friday, matatanong natin sa Panginoon na, Panginoon, nandyan ka pa ba? Bakit ang dami-daming problema? Mm-mm. Kasi minsan mga kapatid, no? Kala natin na wala si Lord sa ating buhay. Yes. Pero Oo. hindi niya tayo pinabayaan pala. Yes, Oo. totoo yan. Kasi Kuya Jerry, no, especially makaka-relate kasi dito yung nasa waiting season. Mm-mm. No, minsan kasi, yun na nga, no, minsan kasi parang gusto natin na tayo yung magplano Mm-mm. sa ating example, yung especially sa mga kagaya namin ni Kuya Jerry na hindi pa nagkakaanak at saka gusto nang magkaanak, no, na para bang minsan kasi hindi tayo nakakahintay sa plano ng Diyos, no? Minsan kasi ka na bang gilaay na ta sa waiting season. So, itong ginabuhat ko sa will try putang ato ang way, Oo. no? Kagaya na lamang ng lagi natin, kasi na-inspire ako sa story nila ni Alex Gonzaga at saka ng kanyang asawa, no? Na kahit na minsan, alam mo yung tinuturuan sila ng Panginoon, Kuya Jerry. Kasi, yun na nga, no, gumagawa sila ng kanilang own way para sila magkaanak. Pero alam mo yung, while they were waiting, no, sa season nila, hindi nila inakala na may baby na pala along the way. So, Yes. yung mga ganun ba, talagang we should put our full trust yun sa Ginoo, sa tuang relationship, sa atong buhay mag-asawa, sa atong goals, no? Sabay goals ninyo karon mga ka-Friday. Sabay nyo ang mga pangandoy karon, goal ba ninyo sa inyong buhay mag-asawa kung wala pa may mga anak? Goal ba ninyo na magkaroon na ng anak? Goal ba ninyo na kung kayo'y nagre-renta pa lang ng bahay ngayon? Isa din ba yan sa goal ninyo na magkaroon ng bahay na? Oo. Dapat i-check natin lagi ang ating ano ba yun, yung ating sarili. Oo, minsan Check yourself. minsan at love, may mga mag-couple dyan na ang tagal-tagal na nagre-renta pa rin ng bahay. Wala Yes. talagang naipundar na bahay. Mga kapatid, huwag po tayong mawalan ng pag-asa. Yes, Oo. hintayin po natin ang plan ng Panginoon sa atin. Kasi nga, sabi pa nga ng Proverbs 19:21, many are the plans in the heart of a man. Tayo kasi as human as we are, ang dami-dami nating plano. Usay baka nakita mo yung mahimong architect bitaw sa tuwang kuan, architect sa tuwang kaugalingon nga life. Yes. No? Usay kita mo yung nahimong architect sa tong buhay mag-asawa nga, ay kaya pala ginamo ni Lord. Kaya pala ginamo ni okay rami. Okay rami Lord. No? Pero minsan talaga kapatid, kailangan nating ma-remind, no, na madaming plano ang puso ng tao, sa puso ng tao. Pero isipin talaga natin, ang plano ng Panginoon talaga ang siyang mananatili. Oo. Many are the plans in the heart of a man, but it is the will of the Lord that will stand. Siya talaga ang mananatili at yun talaga ang ating sundin. Kaya nga, pagka nag-pray tayo, no, sinasabi talaga natin, your will be done. Hindi sa atin. No, dapat will ng Panginoon ang siyang kanabang mahitabo. Oo. Okay? Lisod kayo kung dili will sa Panginoon. Oo. Nako. Your will be done. Kung ang imong will lang matuman, walang tinod yun mo yun, Kuya Jerry. Kasi tayo mismo, di ba, na-try natin yun na tayo lang ang gumagawa ng paraan. Pero nagiging failure talaga. Failed yan. siya. Oo. Kasi gusto ng Panginoon na siya yung maging architect ng inyong mag-asawa. Siya yung magde-design ng inyong mag-asawa. Napakaganda. Kasi siya naman talaga ang nag-design ng marriage. Di ba? Si Lord ang nag-design ng marriage. Kaya deserve ng Panginoon na maging architect ng ating buhay. Alam mo, love, napakaganda talaga ang example nitong GPS. Yes. Oo. Nung naglakbay tayo, first time bilang driver, hindi ko talaga, although maraming beses na akong naglakbay kung Zamboanga to Cagayan, pero, via bus naman yun. bus man to siya. Nagsalig na, matulog-tulog agad. Oo. Nagsalig ka. Totoo. Paano na siya? Tama yun ang kaya driver, sweet to, na. Pero kanabitang ikaw na nag-drive, kanang si kapangutan, asa naman may na lugar? Yes. Unsa naman ni Direk?
O yan ay mga area nga pulbaan ka, O kung kay safe di- ba or di kabisado. yes. Nga na po na sa ating buhay po mga kapatid. Mhm. Minsan, sabi, abi na mo, Lord, okay pa ba to? Safe pa ba kaming dalawa? Minsan, Lord, hindi namin alam ang nasa unahan. Oo, Pero, totoo yan. salamat tayo kasi ika nga, sabi dyan ng mga kapatid na si Lord ang ating GPS. Hmm. Huwag po tayong matakot, huwag po tayong mabahala mga kapatid. Yes. Na hindi totoo man yan. natin alam ang nasa future, pero may Diyos tayo na alam niya ang future. No? Yes. Ang Panginoon natin mga kapatid, no? Kumbaga, hindi niya tayo ipihamak Mm-mm. sa ating buhay. Bibigyan niya tayo ng masagana at kanabang siya nga kanabang successful nga buhay bilang mag-asawa. Yes, that is why very important yun nga sa atong buhay mag-asawa isalig yun nato sa Dios ng tanan. Especially ang mga goals natin kasi we're talking about sharing goals, no, sharing marriage goals together. Yes. No, huwag talagang hayaan na isa lang yung magpaplano sa inyong Mm. dalawa buhay mag-asawa. Dapat kayong dalawa kasama ang Panginoon. No? Oo. Ganun yung sharing goals, marriage goals together. Yun bang, lagi yung ina-example ka ng triangle ba, Kuya Jerry nga, mag-meet sila sa taas, mag-meet sila dito sa Panginoon. Yes. Parang ganun yung relationship dapat ng buhay mag-asawa. Dapat laging isentro po ang Panginoon sa ating buhay. Ayan, yun po ang dalawang punto nating napag-usapan ngayong umaga. The principle of unity and God as the center and architect ng ating buhay mag-asawa. Yes. Kaya naman, bago natin ipagpatuloy ang ating pag-uusapan o ang ating topic sa umagang ito, mag-break po muna tayo sandali at pakinggan muna natin ang Family Matters theme song. Magbabalik ang Family Matters dito sa 1116 DXS, your community radio. Ang pamilya simula pa man noon, ang Diyos ang nagbuo at nagdisenyo. Sadyang kay ganda at mahalagang pundasyon, tayo ay bahagi ng dakila niyang plano. Oh, pamilya, tayo ay manalangin. Panginoon, maghari ka sa aming tahanan. Panginoon, ikaw ang manguna sa aming buhay. Ang pag-ibig mo ang aming kailangan, ang salita mo ang aming gabay. Kung ikaw ang kasama, sigurado ang tagumpay. Sa gitna ng pagod at ingay ng mundo, may isang silungan na laging totoo. Hindi man perpekto at minsan hindi nagkakasundo, babalik at babalik pa rin sa'yo. Oh, pamilya, tayo
kayo pa rin ay nakikinig sa 1116 DXAS Radyo Komunidad. Ito po ang programang Family Matters at kami po ang inyong mga kasama, Ate Love. At Kuya Jerry. Mga ka-Friday at mga kapatid, ang DXAS ay isa sa mga himpilan ng Far East Broadcasting Company. Kasapi sa kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Ang FEBC ay isang non-profit, non-commercial, and donor-based radio station. At dahil sa katapatan ng ating Diyos at sa inyong partnership, tayo ay nagpapatuloy sa paghatid ng mabuting balita ni Kristo. Kaya naman mga ka-Friday, inaanyahan namin kayong maging bahagi ng ating radio ministry. I-scan po ang QR code ng ating GCash or bank account para sa inyong donation. Please send us a message para ma-acknowledge po namin ang inyong mga donation. Maraming salamat po mga ka-Friday. God bless and maraming salamat. Yes, thank you po sa ating mga naka-partners dito sa 1116 DXAS. Ayan, bago tayo magpatuloy, Kuya Jerry, Yes. sa ating pag-uusapan sa umagang ito about sharing marriage goals together, ay we would like to greet muna ang ating mga listeners Yes. last week no sa ating The Fun Fund topic. Happy listening sa ating kapatid, si Pastor Efren Sarsalejo, together with his wife. Happy listening po sa inyo. And nakikinig din ng ating magandang mama. Yes. Si Mama Elsa Baya, sabi niya, ang pamilya nga na Ginoo, malipayon. Yes, totoo naman. And thank you so much, Mother. Mm-mm. Ayan, happy listening din sa ating mga tagapakinig kay Pastor Norel Andoy, Yes. kasamang pastor natin dito sa Cagayan de Oro. Happy listening kay Vladimir De Leon, April De Loro, Edmund Garcia, Nora Salvador at Ayan Pinson. Yes. Maraming salamat po sa inyong pakikinig. And happy listening din sa ating mga tagapakinig na sumusubaybay mula Zamboanga City, Sulu, Tawi-Tawi at sa buong dako ng mundo. Na nakikinig via live stream. po. Ayan. Maraming salamat. Maraming salamat po sa inyong patuloy na pagsuporta. Kaya naman, Kuya Jerry, tayo ay magpatuloy Yes. sa ating topic kasi kanina ay napag-usapan na natin ang dalawang punto ng ating topic na sharing marriage goals together. Oo. Ang una ay the principle of unity. Na mahalaga talaga sa buhay mag-asawa kapag nagplano tayo, magkaroon talaga ng unity. Unity. Pagkakaisa talaga is the key para maging smooth ang takbo ng ating goals. Dalawa naman ay atin ding napag-usapan ang God as the center and architect. Totoo. Ang Panginoon ang gawin nating sentro at arkitekto ng ating mga plano. Yes. Huwag nating hayaan na tayo lang yung magpaplano. Kasi nga, hindi yan will ni Lord kapag tayo lang yung nagpaplano. Mas Totoo. maganda talaga ang outcome kung galing sa Panginoon yung mga pagpaplano natin. Yes. Yun. Pangatlo naman, Kuya Jerry, na ating ipagpatuloy no, sa umagang ito yung meron palang strength in partnership. Totoo naman natin. May lakas kapag kayo magkasamang umarap ng goals ninyo. Sabi nga ng Book of Ecclesiastes chapter 4 verses 9 to 10, ang dalawa ay mabuti kaysa sa isa. Sapagkat kung sila ay mabuwal, ibabangon ng isa ang kanyang kasama. Yes. This is a very familiar verse, Kuya Jerry. Very common verse na naririnig natin, nababasa natin para sa mga buhay mag-asawa. No, na kaya nga kayo tinatawag na patuwang partner kasi kung dalawa kayo, mas mabuti yun kaysa sa isa lang. Kasi kapag ang isa mabuwal man, yung isa yung tutulong sa yung ibangon ka. Kumbaga, Ate Love, yung isa ay nanghihina, ikaw yung lakas. Yes. Dapat ang lakas. Ikaw dapat ang lakas. Kung ang isa na discourage na, ikaw dapat yung encourager niya. Ikaw dapat ang encourage, tig-ingon nga, padayon lang. No? Hindi yung, ay, magud ka na po di mong gipili na goal, kabalo ka nga lisod payo. Hindi po ganon. Ang maganda po sa dalawa, lalo na kapag dinisenyo ng Diyos kayo, ay magiging katuwang ka talaga ng iyong partner. Kapag malinaw ang goals ninyong mag-asawa, no, mas madaling lampasan ang mga krisis. Totoo. I agree, Ate Love. Mas madali yan. Kung humarap man kayo sa financial crisis or ito yung pagkakasakit, no, hindi kayo magsisisihan. Dahil alam ninyong magkasama kayo
sa laban at may iisang layunin kayong Mm, tapos dili jud nimo siya i-blame dahil. Yes. Kay ngano man kabalumang ta nga inyo binanggi plano. Mm. Uban ba ang Ginoo sa inyong plano? Oo. Makasentro ang Ginoo sa inyong Mm. plano. So, kung moabot man ang panahon, no, moabot ang gingon ako kaganina Kuya Jerry, no, sa before ta nag-song break, no, moabot ang gingon ako ganina nga naagi challenge along the way Yes. when reaching your goals. Oo. Kaya napakahalaga na gawing sentro ang Panginoon Oo. talaga. Kasi ang maganda na kahit ite-test kayo ng Panginoon, alam mong magkatuwang din kayong haharap sa financial crisis or di kaya kung may isa man na magkakasakit. Oo. Magkatuwang kayong magkaharap niyan. Mm. Hindi kayo magsisisihan. Mm. Dahil alam niyo naman na magkasama kayo sa laban at may iisa kayong layunin na gusto niyong tapusin. Oo. Kanang isa ra gyud inyong goal manggod. Oo. Pareha mo ba kumbaga nagkasinabot mo sa goal nga inyong gusto? Oo. Kaya naman po mga kapatid, no, mga ka-Friday, napakalinaw po na wala pong Yes. iwanan. Dapat Mm. kayong dalawa ang nagtutulungan. Yes. Kaya naman po mga kapatid, no, parang bayanihan kasi yan. Oo. No? Pag nagbubuhat ng mabigat na bahay kubo, hindi kaya ng isang tao lang. Yes. Pero kapag nagtulong-tulungan kayong mag-asawa, ang mabigat na pasanin sa buhay ay gumagaan dahil may kasama kang bumubuhat. Yes. Mm. O dili siya lisod para nato nga kanabang nakay kauban sa kinabuhi, no? Kung unsa man ang mga struggles sa kinabuhi, kanang bayanihan nindot gid siya nga example sa pagkakaisa Kuya Jerry. Oh, Sa unity. sa bayanihan man gud Ate Love, no? Mhm. Nakikita ko yan or parang na-observe ko yan nung mga 1960s, Yes. 1970s. Mhm. Pero this year, dekada na, parang hindi ko na nakita Hindi na kasi masyado. Oo. ewan ko lang sa mga probinsya kasi ang kwan magud diha, ang essence magud sa bayanihan, para bang dili sagdan ang tag-iya sa balay kung dili tabangan. Yes. Oo. Pero kung alin tulad natin sa buhay mag-asawa, no, kung nanghihina ang isa, may karamdaman ang isa, kanang dili siya kaayo positive sa inyong life, sa inyong mga goals, no? Pero ikaw dapat maging kanang kuan ka ba? Kanang ligon husgan ka. Yes. Kung ang isa huyang, Mm. no, ikaw ligon ka, Oo. no? Or di kaya kung ang isa nagkasakit, pagulat nga maulian siya, ayan mo na trabahoon. Oh, na mag-iingon at love, no? Paano yan, Kuya Jerry? Minsan kaming dalawa kasi nanghihina. Minsan, Mhm. kasi pag feel niya nanghihina siya, parang nanghihina na rin ako, Kuya Jerry. Paano yan, Kuya Jerry? Mga kapatid, tandaan natin ang number 2 na gawin nating sentro si God sa ating Yes, buhay. kaya napakahalaga yan. Arkitekto. No? Oo. Talaga na gawing sentro si God sa buhay Oo. mag-asawa para kung isa mahina, ang isa may kalakasan. Oo. Hindi mo naman may bibigyan ng lakas. Kasi hindi lang man kayong dalawa lang ang pinabayaan dyan sa buhay. Yes. Ayan si totoo Lord, yan. no? Totoo yan. Na kanang nagsaad sa imo. Kaya naman po mga kapatid, huwag hayaan na lang ba bang nagpadayon na lang mo sa inyong sa inyong nasugatan yung mga problema ron. Kundi padayon kay malumanta nga habang buhay may pag-asa talaga. Yes, and then always remember talaga na may lakas kapag kayong dalawa ang haharap niyan. Oo. No, kay kung ikaw lang, ba example usually inani kasi ang may tabo ba no nga. Minsan kasi itong si Mister hindi siya masyadong expressive or di kaya hindi siya masalita, hindi siya masyadong ma-share. Lalong-lalo kahit na may asawa siya, hindi siya masyadong ma-share. Minsan kasi nangyayari talaga to na may problema na pala siya. Mm. Oo, tapos si Mrs. magtagna-tagna na lang yung taon nga unsa man gid ni siya ha. Tapos magig kay problema ni niya. Hindi alam ni Mrs. anong kanyang gagawin. Kaya tutulungan si Mister. Oo. No, kaya para sa ating mga Mister kasi minsan kasi Kuya Jerry ba, ang mga lalaki kasi parang sa kanila kasi ay lalaki ko dapat dili ko magkita og kanang kahinaan sa akong asawa. Oo. Nasa topic ko yan natin lang sa turing #Monday. Yes, Hindi ko kasi nakinig ako. tayong mga lalaki minsan hindi tayo magpakita ng ating Yes. kahinaan. Sa buhay mag-asawa din mga kapatid, ganyan talaga yung mga lalaki. Kaya Oo. pag magkita nga Ayaw magkikita ng kahinaan. ako, Pero, dapat po nating tandaan, mga ka-Friday, no, na may kasama ka na eh. oo. May katuwang ka na sa buhay. Pwede mo nang i-share sa kanya yun. Mahirap, hindi ka nasanay kasi Yes. nung ikay wala ka pang asawa, nung ikay single pa lang, no, hindi ka nasanay kasi para bang
kuan ka breadwinner, it might be breadwinner ka sa family, Mm. wa ka naanad nga naakay katuwang sa imong kinabuhi. Yes. Pero ngayon na may asawa ka na, kailangan mo nang sanayin na isama mo sa goal mo, or di kaya kung may struggle ka, ganito kasi yan. Kapag ka-struggle ni Mister, struggle din yan ni Mrs. Oo. Bakit? Pag nagsistruggle si Mister, hindi yan kikibo. Mm. And struggle para kay Mrs. kapag ka hindi kumikibo si Mister. Mm. Na ganun po yung mangyayari. Mm. Yun yung dapat nating isipin. Kaya Yes. minsan, siguro sasabihin mo, ay, paano yun, Ate Love? Hindi naman ako talaga expressive. Oo. Kaya nag-asawa ka po. So, kailangan mo ma-learn to be expressive. Mm. Kailangan mo ding i-learn na meron talagang dapat ma-change din sa'yo. Yes. Meron kang i-improve. Mm-mm. Napakahalaga. Kasi huwag mong suluhin yun. Kaya ka nga may partner. Kaya Oo. nga, sabi nga ng Ecclesiastes na mas maigi yung dalawa kaysa Oo. sa isa. Oo. Kasi kay matutumba, merong sasalo sa'yo. Or Mm. kay mahuhulog, merong sasalo sa'yo. Oo, tandaan natin mga kapatid, nung unang panahon, kaya nga binigay ng Diyos, si Adan binigyan ng partner para Yes. katuwang sa buhay. Oo. O yun ang purpose po mga kapatid. Bakit ba tayo Yes. nag-asawa? Ano bang purpose ng ating asawa? Para masamot ang problema? Hindi po mga kapatid. Huwag po natin isipin yan ha. Baka ang iba natako na dyan, hindi na ako mag-asawa kasi nakita ko, mas lumala yung problema. No, dili. Ay, nako, hindi po. Oo. Ang pagkaroon ng asawa mga kapatid, yan ay gift galing sa Yes, Panginoon. masarap na may kasama ka talaga sa buhay na kana bang dili ka i-judge, no? Oo. Kasi inana jud ang mag-asawa, no? Mm. Kanang mas kabalug yun ang imuhang Yes. partner kung unsa ka. Mm. Kana bang tanggap ka kung unsa ka, kay kabalo jud ka nga dili ka niya i-judge, kay balo sa imong kahinaan, Mm. kay balo sa imong strength, no? Yes. And then makig-partner pa sa imuha when it comes to your weakness. Oo. Makig-partner pa sa imuha sa strength. Na Oo. yun bang hindi mo dapat suluhin lahat ng babayarin. Mm. Kanang mga bayro nun sa bills, no? Mm. Muingon ang asawa, dili mo nga muingon ang asawa, ay na pangitay jud nagpamaagi sa gid na nimo. Ikaw baya ang lalaki. Ikaw magtrabaho pangitay gid nagpamaagi. Nakuwag po nating gawin ganun. Oo. No, kasi yung ating mga mister po, Oo. no, kahit na sila yung nagtatrabaho para sa pamilya, alagaan natin sila. Mm. Mas lalo silang ma-inspire magtrabaho. Oo. Ikaw, misis, maging ano ka, maging maaruga ka din sa mister mo. Oo, alalahanin natin mga kapatid. Nung mai-compare natin yan nung kayo ay single pa. Yes, No, oo. parang sa atin lahat yung kayod, no? Kita ang inigulibalay, kita magluto, kita kung ka na puyo, single ka. Mhm. Pero sa diyan na kay partner, may katuwang ka na, iniguli mo sa balay. O, di ba? Oo. Nanay mo, panig Hindi mo. ka na magluluto ka na matataranta kasi pag uwi mo na ba, kakain ka na lang. Mm. Magpapahinga ka na lang. Oo. No? Tapos wala ka nag-iisipin. Yun yung rest, kumbaga, ng ating mga asawa. Oh, kaya nga Oo. mga kapatid, pag may partner, may kalakasan. Yes, totoo yan. May strength Mm. kapag ka may partner ka. Yun yung pangatlo natin. Mm. At naman, no, in sharing marriage goals together, ito yung a legacy for the future. Yeah. Gawin natin siyang legasiya Mm. sa future natin. Oo. Sabi ng Kawikaan, chapter 13, verse 22, ang mabuting tao ay nag-iiwan ng mana sa mga anak ng kanyang mga anak. Totoo naman. Oo. Oo. Pana talaga. Mm. No, ano ba yung pamana mo? Hindi naman yan literal eh. Oo. Yun yung kung ano meron kayo mag-asawa. Mm. Ang mga goals na itinatakba ninyo ngayon, gaya na nga pagpapalaki sa mga anak na may takot sa Diyos, Yan. o di kaya pag-iipon para sa kanilang kinabukasan, Oo. ito hindi lang para sa inyong dalawa ngayon. Mm. No? Kundi para sa kinabukasan ng inyong pamilya. Yan. Kaya pag once nga makasanayan na bitaw ninyo, Yes. let's say for example, ang mag-asawa, nakasanayan na yun nila nga mag-pray together. Mm. Alam mo kapag kami, kahit na may mga anak na kayo, mawi-witness Mm. nila pa rin yan na kayo nasanay na mag-pray together. Mm. Tingnan panahon na sila naman magkaroon ng pamilya, ganun at ganun din yung gagawin nila. Kasi iisipin niya, pareho ko sa kung mama sa una, inana man me, mag-prayer. Diba? Pareho ko sa kung pasauna, mingon dyan na akong papasauna nga, ampingan gyud ang buhay mag-asawa. Ha? Yes. Kasi may naipamana ka eh. Kasi yun yung naipakita mo sa inyong mga anak. Mm. Kumbaga ba, ipasa yan from generations to generations. Ayan. Mhm. Kaya naman mga kapatid, no, tandaan natin, no, ang buhay ng asawa, no, sa ating number 2, a legacy for the future. Tandaan natin, parang pagtatanim yan ng Yes. puno.
ng mangga. O anong klaseng puno yan mga kapatid? Pero sa puno ng mangga, tandaan natin, maaring matagal bago ito mamunga. Yes, pila ka years Ang- ba ya, no? Ang mangga. Maliban sa mga katong mga kuano matilab ka ng Mga ginamarkot, ginag-grafted or Saba, ka ng oo. ginahimuan o kaubos lang. Pero Yes. katubang natural lang siya from liso o mudagang Mm. pila ka years. Matagal talaga yan mga kapatid bago mamunga. At baka mapagod kayo sa pagdidilig ngayon. Minsan, ang ina ng adot kayabaan ni, oy, Lagi. hindi na makita ang resulta ni. Oo. Pero Para sa tandaan mga- natin mga ka-Friday na darating din ang araw ang mga anak at apo ninyo ang makikinabang at makakain ng matamis na bunga ng inyong pinaghirapan. Yes. Kaya napakahalaga na sa inyong buhay mag-asawa, no, magiging magandang ehemplo tayo. Oo. Magiging magandang example tayo. Kasi napansin mo ba, Kuya Jerry, na kapag ka ang isang broken family, ang magiging outcome kasi minsan, alam mo, marami kasi ako nalalaman, no, sa field ng work ko. Marami akong na-witness ba na yung mga ganito, broken family. So, alam mo, yung iba talaga ang magiging ugali ng bata Oo. kapag ka ganun siya galing. Pero, para naman sa akin, no, magiging depende din yan. Kasi, meron naman akong kaibigan na kakilala na coming from the broken family naman siya. Kaya, yung kanyang goal ngayon is ayaw niya mangyari sa kanya yung nangyari sa parents niya dati. So, yung pamilya niya ngayon, pinapangalagaan niya talaga. And alam mo, growing talaga yung family niya. Tsaka, napakagandang tingnan na masayang-masaya talaga sila ng kanyang asawa. No, yun bang, ganun ba, na maging legacy tayo kung ano yung mga, kung ano yung mga ginagawa natin na maging magandang example tayo para sa ating mga anak, para sa mga sa susunod na mga generation. Kaya nga, tilab do may mga parents na saludo ako. Yes. Kana bang ipangandaman nila ang future? Oo. Maunang legacy nga imo ang gi-build. Namoy usahay nga anong maghago nga pagsagda na po na ako nga magkuan sila maghago kay Yes. pera ba na akong hago Oo. Pero kung imo tan-awon jud, mas nindot man gud to nga kung ilahan na pong time ayahay sila. Oo. Kay tungod kay naakay mga panglantaw sa unahan sa imuhang mga umaabot nga mga generation. Yes. Nindot yun, Kuya Jerry, no, nga inana ba kanabang payo gyud nga example. Kung sa inyong pamilya gi-practice gyud ninyo ang pagbasa sa pulong sa Ginoo. Yes. Alam mo, madadala yan eh. Madadala yan from generations na ganito kami dati. Hindi kaya yung magagandang asal, yung mga paano ka mag-handle ng family. Kaya napakahalaga na yung paano kayo, kumbaga, lalo na sa ating topic ngayon, paano nyo ba hinarap yung mga goals ninyo? Paano nyo ba yung nagkaroon kayo ng goals, may mga challenges, ano ba yung naging attitude ninyo? Dapat magandang example tayo sa ating mga anak, no? Para maipakita natin sa kanila ba na, ay, tingnan nyo si mama at papa namin dati, naku, hindi namin nahalata na may problema sila. Kahit na may problema sa kanilang hinaharap, na nakikita pa rin yung pagmamahal. Yes. Kasi minsan may mga nababasa tayo, naririnig tayo, no? Sa akin din, may mga naririnig ako na kaya pala siya ganito kasi sa bahay, nag-aaway yung parents. And then, yung bata, no? Very careful talaga tayo, especially sa mga mag-asawang nakikinig ngayon. Careful talaga tayo na lalong-lalo na kapag mag-aaway po tayo, huwag talaga nating iparinig sa mga bata. Kasi mga bata, nagsusumbong yan. Sinasabi nila, ay, yung mama at papa ko, lagi yan sila nag-aaway, ganito ginagawa nila. Masundog yun nila, unsay ginabuhat. Ma-apply. Oo. Tapos ka na bang to the point na mingot na, ginaani niya, gisakal niya si mami, napaka-delikado. So, nakakatakot po na yun yung kanabang kakalakihan ng iyong anak. Kaya maging legacy for the future po tayo. Mga kapatid, no, sa akin lang po, may mahabol lang po ako. Ang pinaka-the best na legasiya nga imuhang ma-build diya sa imuhang pamilya sa umaabot. Kanang bang naay Ginoo. Yes. Kanang naay yung Diyos sa buhay. Importante man ang kayamanan. Yung pera natin, importante din yan. Yung mga bahay, importante din yan. Pero higit sa lahat mga kapatid, ang pinaka-mainam at pinaka-maganda yung nakilala nila si Lord sa kanilang buhay. Yes, totoo yan. Kayong dapat mag-asawa ang nangunguna dyan. Yes, totoo yan. At isang napakagandang paalala yan ng mga katotohanan, Kuya Jerry,
Ngayon naman, Kuya Jerry, mga ka-Friday, no? Paano naman natin ito gagawin sa totoong buhay? Yes. Kaya meron tayong 5 practical tips na pwede nating i-share. Mm, No, ihanda po ang inyong mga papel or di kaya kung nagre-record kayo, naku, ihanda po ninyo yan. mm. Kasi maaari po natin itong gawin, no? Kahit na, ano bang di man tanan, pero isang nakaisugdan diha bisag isa. Yes. Okay? Number 1, ito po yung maaari nating gawin. Magtakda ng vision date. Mm, No? Paano ba to? Mag-schedule ng oras or kahit isang beses lang sa isang buwan kung saan walang pag-uusapang problema, mm, kundi mga pangarap lang. mm. Lumabas o magkape habang nag-uusap kayo. Hindi Yeah. mo lang gustong istoryahan, kundi yung shared goals nila. Ang pangalawa naman, mga kapid, sa mga practical tips, gamitin ang SMART goals. Yes. Yung SMART goals at ilab. No? Gawing tiyak ang pangarap. Huwag lang gusto naming yumaman. No? Gawin itong mag-ipon tayo ng 5,000 kada buwan o buwan-buwan para sa emergency fund bawat taon or ngayong taon. Yes, yun ang dapat, maging smart tayo sa ating Mm. goals. Savings No? yan at ilab. Oo, savings yan. Dapat magkaroon tayo ng ipon palagi. Oo. Kana bang dili ta magsalig ba nga, ay okay pa man, kaya raman ni sa akong sweldo. No? Or di kaya, ay okay pa ni. Okay Kay raman kay. ma-covered ra ni sa unsa ba nato na diha, na may PhilHealth or di kaya natay mga other nga mga Oo. ipagsaligan. Na may Bombay, na may loan. O, dili po Oh, makaloan na tag dali-dali. Ay, Ah. minsan ganun yung mindset din natin, no? So, na isama sa goal na mag-ipon ng 5,000 buwan-buwan na para sa emergency fund ninyo. Yes. Ayan, ang pangatlo naman, Kuya Jerry, isulat ito or itong write it down. Mm. Paano ba to? Ilista ang inyong mga plano sa isang notebook or di kaya sa board kung saan nakikita ninyong dalawa palagi yan. Ang planong hindi nakasulat ay nananatili lang sa pangarap. Mm-mm. No? Ingon pa nila, kutob ra gyud sa GC ang Kutob. sabot. Kutob ra yun, Oo. ipapiliter sa bumbong. Kutob ra gyud gipapilit. Kung dili kutob ra siya gisulat, dili nimo makita everyday. May man to makita nimo siya everyday para ma-remind ka everyday. So write it down. Pang-apat, mga kapatid, hatiin ang tungkulin. Yes. Sa ating mga tungkulin, huwag kabayaan ang isa. Dapat hatiin, no? Kung ang goal ay makabili ng bahay, sino ang magbabantay sa budget? Yes, No? yun. Mga kapatid, mga ka-Friday, sino ang maghahanap ng mapagkakakitaan? Alam kung ano ang tungkulin ng bawat isa bilang Yes. Kagaya ng ating topic last week, no, na the fun fund. Mm, May ano yan, balance. Mm. Kumbaga, divide and conquer. mm, May balance yan. Kung ang isa nagpaplano na magbahay, dapat yung nagkatong nang inabuhi, iyag yung i-safety yung kwarta. Dili kay, ay ako rin magtago ani. mm, Ako rin bala ani. mm, Moabot gid ang panahon nga di gid na may tabo nga iyan ang mata. mm, Magamit gid niya. So, pwede nimong ipagkatiwala ang imuhang kwarta sa imuhang asawa or sa imong bana. mm, Kung ang asawa man minsan kasi may scenario kasi Kuya Jerry na si wife yung nagtatrabaho. mm, O pwede nga si husband magtago sa pera. mm, O di kaya si wife ang magtago sa pera. mm. Dapat alamin ang tungkulin, kung ano yung tungkulin ng bawat isa bilang mag-partner. Yes. Alam niyo dapat ang inyong tungkulin. Ang huli, no? Ipdasal ito gabi-gabi. Ang Mm. ating mga shared plans, shared goals, ipagdasal po yan gabi-gabi. Bago po matulog, kawa kamay at ihandog sa Panginoon ang inyong mga plano. Mm. Ang kasal na sama-samang nananalangin ay may basbas ng Panginoon. Oo, tama talaga. Oo. Naagid na blessing. May sagrado kasi. Yes, sacred manggod lang. Oo. So, dapat atog yung i-pray permanente. Yes. Yung pwede, no, may sticky notes tayo, doon natin ilagay. Mm. Sa sticky notes, isulat natin sa sticky notes, stick natin sa dingding. Mm, Bago matulog, ipag-pray natin yan palagi. mm. Kaya Oo. naman, mga kaka-Friday, mga kapatid, Mm-mm. no, mga kapamilya, no, habang tinatapos natin ang talakayan ngayong umaga, tandaan natin, ang kasal ay hindi isang paligsahan Yes. kung sino ang mas magaling. Mm-mm. Ka-Friday, ito ay isang paglalakbay kung saan kayong dalawa ay ginawang isa ng Diyos. Yes, kaya wag po mawalan ng pag-asa, no? Kung sa tingin ninyo ay medyo malayo pa kayo sa inyong mga pangarap o di kaya kung sa nakaraan na hindi kayo nagkakasundo.
ngayong Biyernes ay bagong pagkakataon po para magsimula uli, no? Habang may buhay, may pag-asa pa talaga. Mag-usap ng may pagmamahal, mga ka-Friday. Makinig ng may pag-unawa. At higit sa lahat, ipaubaya sa Diyos ang inyong mga hakbang, no? Kaya niyo 'yan, mga ka-Friday, dahil kayo ay gagabayan ng Panginoon. Walang pangarap ang masyadong mataas para sa mag-asawang nagkakaisa. Yun po yung dapat nating tandaan. Ayan, yan po mga kapatid. Kasi yung oras mga kapatid, yung umaga, ay wala na tayong oras. Para, kasi ang liit lang kasi ng ating oras ngayon. Isang Yes. oras kapag tayo. At hindi tayo magpapaligoy-ligoy ka Ate Love, no? Tayo ay dadako na sa ating panalangin. Aming Diyos na Ama na nasa langit, maraming salamat po, Panginoon, sa bawat oras, bawat araw na kayo po'y nandyan para gumagabay sa lahat ng aming mga gawain. Salamat, Panginoon, sa oras na ito, sa aming topic na when it comes po, Panginoon, sa aming mga pangarap sa buhay, marami kaming gusto mangyari, Panginoon. Pero ang pinaka-importante, Panginoon, ay huwag magkabaya sa isa't isa, kundi Ginoo ka na mag-share, Ginoo, sa mga goals kung unsa man ang mga Yes. pangandoy. Kaya Lord, tabangi, tulungan niyo po kami mga Panginoon na maisabuhay namin itong mga na-topic namin ngayong umaga. Yes. At ito pong lahat, Panginoon, ay hindi namin makataya o magagawa kung wala po yung tulong. Ito pong lahat, Panginoon, ay aming pinasalamat at pinadalangin sa pangalan ni Kristo ng Diyos. Amen. Yes, amen and amen. Bago tayo magtapos po, we would like to greet a happy birthday nung June 13. Yes. 13 ba yun? 12 ba yung birthday ni Mama, no? Oo. Happy birthday Sunday. yung June 12, Sunday. Happy birthday po sa aming Mama Elsa Baya. Happy birthday. And happy birthday din nung June 13 naman, birthday ni Riza Calo. Oo. Tama ba? 14. June 13 birthday ni Riza Calo at saka June 13 din birthday ni Divine Grace. Divine Grace Abihar. And nag-birthday din yung ating kasama natin dati sa marriage edition ng ating Family Matters. Happy birthday kay Ate Sarah May Tulabing. Happy birthday sa iyo, Ate Sarah May. Ayun, ako. At Happy yun birthday. po, maraming salamat sa ating mga tagapakinig mula sa radyo at sa ating Facebook page sa walang sawang pagsuporta at pakikinig sa ating programa. Abangan po ang susunod na programang Radyo Singkauman kasama si Otto Mubin. At maraming salamat din pala sa ating mga technicians, kina Kuya Romel Paulino and Rolando Alfonso. Tuwing alas 9:30 ng umaga, mula Lunes hanggang Sabado, napapakinggan po ang Family Matters. Muli kami ang inyong kasama, Ate Love. At Kuya Jerry. Patuloy na magkapit kamay, patuloy na magtiwala, higit sa lahat, patuloy na maging masaya sa piling ng isa't isa. Ito ang Family Matters, kasama nyo sa pagtataguyod ng pamilyang Pilipino. Magandang umaga sa lahat and have a happy weekend. Since 1948, the good news of Jesus Christ goes out to Filipinos across the islands and around the world. FEBC Philippines, until all have heard.